Father, after the pandemic or even before, maraming bata nagkakaroon ng mental problems, mental health problems. How do you distinguish kung ang isang bata or isang tao may totoong mental condition compared to possessed siya or napaglalaruan siya ng demonyo? Alam niyo, totoo po yan, no? May rise po ng cases ng depression and also suicide, no? Especially nung nakaraang pandemic. Understandable naman po. Hindi naman po ako psychologist, psychiatrist, pero I think sila po yung expert to know the signs nung time na yon. Siyempre, deprived ka ng socialization, di ba? Kasi nakulong tayo ng matagal na panahon, hindi naging normal po yung buhay natin. Tapos, yun po, dahil ang simbahan din po, nahihirapan din kami mag-reach out. Kaya we use online po, no? Online prayers, online mass, online mga counseling, no? And so on and so forth. Just to reach the faithful. Nawala po kasi maraming aspeto sa buhay natin, no? Hindi lang yung social life natin, yung normal social life, yung school, online lahat. Nasa bahay ka lang, kulang na interaction. Hindi rin masyado na practice yung faith and so on. In short, di po naging healthy, no? Hindi naging normal. And then, doon po siguro, ma-explain po ng mga psychologists na pag dumaan ka sa ganitong proseso, kakaroon talaga po ng depression, no? So, yung signs of depression is visible talaga, no? Ba't ako naniniwala po ko, Ma'am Jessica, no? Na hindi naman po lahat kayang explain ng science, no? At meron din mga spiritual factors na nangyayari o nagpapalala ng mga situation, no? For example, may isang tao na depressed na. And then there is also, no, there are evil spirits around. Hindi po natin sila nakikita, pero some evil spirit, kung na-encounter natin sila, hindi naman tayo sensitive sa kanila, hindi natin sila nakikita. Pero sometimes, like the evil one, no, they can make matters worse din, no? So, pwede niyang gamitin yung psychological condition ng isang tao para palalain niya ito. Secondly, syempre, you get all the help that you can get. At ang mundo po natin, online lang during that time. Hindi natin alam kung saan kumukuha ng guidance o moral and physical support, no, yung mga kapatid natin. So they look at the internet, yung content, YouTube, and so on and so forth, yung iba pang mga social media na magagather natin information. Baka masasabi ko rin among the young, no? Dahil sila mas babad dito, baka maybe they encountered also malicious content in the internet, or something dangerous spiritually, no, sa internet. But they didn't know, like they were already into that, no? Example, meron mga movies, mga games, and other stuff na ang kanilang tema ay demonic, no? Diba? Mga witchcraft, demonic games, pero ang pagpapakita hindi naman demonic, no? Parang normal lang, warfare and ala. Pero nakikita mo yung culture nakakapasok din dun, may mga characters na demonic and so on and so forth, no? So what do we have to guard against, Father? Kasi ang daming games na ganyan yung mga, di ba, a lot of young people are into gaming. Yung culture pala na nakikerry over doon, pwedeng gamitin ng demonyo, tama ho ba?